Patuloy ng ating kwento, nagsimula ito sa pagpapakita ng isang ibon na lumilipad na papunta sa mansyon nila Baron Arcos. Ito ay isang ibon na tagapaghatid ng sulat. Si Baron Arcos ay nakatanggap ng sulat mula kay Count Cremo. Ito ay nagulat sa nabasa, at agad na nagmadali sa pagsakay sa kanyang kabayo. Makikitang nag-aalala ito para kay Lloyd at sinasabi sa sarili na sinabihan na nito si Lloyd na huwag ilalagay sa isang delikadong sitwasyon ang kanyang sarili. Maya-maya ay nakasunod na dito ang Baroness at si Bayern at sinabi nito na sasama ito at nagtanong ito kung bakit ito umalis ng biglaan nang di man lang naghahanda. Pero sinabi nito na masyadong mahaba ang paglalakbay kung kaya di niya ito sinabihan. Pero sinabi ng Baroness na baka nalilimutan ni Baron Arcos na mas magaling pa ito mang-abayo kesa sa kanya. Kaya nagpatuloy na ang tatlo sa kanilang paglalakbay. Habang sila ay naglalakbay ay sinasabi na ang nilalaman ng sulat ay ang patungkol sa pagiging unconscious ng ating bida matapos ang pakikipaglaban sa oversized na lobster. Sinasabi ni Baron Arcos na kung dati si Lloyd ay isang kasuklam-suklam na bata, pero ngayon siya ay isa ng masipag at mapagkakatiwalaang anak. At kanyang naalala bigla ang mga malalaking pagbabago sa kanyang anak, ang pagiging magalang nito, pagiging confident, at maging ang pagiging humble nito. Kung kaya biglang napatanong ito sa sarili kung talaga bang ito ang tunay niyang anak. Nang biglang napahinto ang tatlo dahil sa isang mabangis na asong lobo na nasa kanilang harapan. Kung kaya bumaba si Bayern at sinabi na siya na ang bahala sa mabangis na asong lobo na ito. At ang mag-asawa ay magpatuloy na sa pagpunta sa Cremo. Pero sinabi ni Baron Arcos na kailangan din ni Bayern na tumakbo. Pero mas mabilis na tumakbo ang mabangis na asong lobo na ito kumpara sa kanilang mga kabayo na kung saan once na tumalikod sila para tumakas ay maaari silang lahat maging pananghalian nito, sabi ni Bayern. Nang umatake na ang mabangis na asong lobo ay pinagmadali ni Bayern na paalisin ang mag-asawa. At agad naman na tumalikod ang mga ito para umalis. At naiwan nga si Bayern na nakikipaglaban sa asong lobo. Kung saan sa pag-atake ng asong lobo ay nasira nito ang espada na gamit ni Bayern. At ito ay nasakmal sa kanyang kaliwang balikat, pero nakabawi rin naman ito ng atake gamit ang kanyang maliit na punyal. Pero lubhang mas malakas ang asong lobo na ito kaya mas lalong lumakas ang pagkakakagat nito sa kanya, kaya napasigaw ng aray ko po mama ang sakit, sabi ni Bayern. Pero bumalik si Baron Arcos at agad na sinaksak ang asong lobo, pati ang Baroness ay nakisaksak na din. At tuluyan na nilang natalo ang mabangis na asong lobo. Ngunit meron pa palang nagbabadya na mas malaking panganib sa kanila, kung saan ay may isang pangkat pa ng mga mababangas na asong lobo na umiilaw ang mata na puro muscles pa. Kung kaya dito ay handa nang ibuwis ni Bayern ang kanyang buhay para sa kanyang mga amo. Na mabilis na umatake gayon din ang mga mababangis na asong lobo. Makikitang takot na rin ang mag-asawa, pero biglang dumating si Javier na mabilis na kumilos at inatake ang mga asong lobo. Mabilis lang na nag-api ni Javier ang mga ito nang walang kahirap-hirap na animoy, dinaanan niya lang ang mga ito. At dito ay sinabi ni Javier na nagpunta ito para sunduin sila at para na rin sa mga case na kagaya ng pag-atake ng mga asong lobo. Namangha si Bayern dahil alam nito na ang swordsmanship at mana abilities ni Javier ay malayong malayo sa kanya. Pero hindi niya inaasahan na mas nasa ibang level na ito ngayon. Kaya napatanong na lang si Bayern kung gaano nakalaki ang inimprove ni Javier. At dito ay tinanong ito ni Baroness Marbello kung kumusta ang anak na si Lloyd. Dito ay malungkot na sinabi ni Javier na hindi nito alam. Hindi niya alam kung mabubuhay pa ba si Lloyd o hindi. At naalala ni Javier ang nangyari matapos matalo ni Lloyd ang oversized na lobster. Kung saan sobrang nag-aalala ito at hinawakan pa nito ang kamay ni Lloyd. At dito ay naramdaman niya na may pulso pa naman ang kanyang Master Lloyd, pero ang puso nito ay tumigil na sa pagtibok. At ito ay walang malay pero humihinga pa naman ito. At dito ay napatanong sa sarili si Javier kung paano ito nangyari. Paghawak nito sa dibdib ni Lloyd ay naramdaman niya ang triple mana circles na kung saan di kapanipaniwala ang bilis ng pag-ikot ng mga ito. Na kung kaya dahil dito ay maaaring buhay pa si Lloyd, sabi ni Javier. Dahil dito ay nalaman na rin ni Javier kung paano ni Lloyd natalo ang lobster, yun ay dahil sa triple mana blast na ginamit ni Lloyd. Samantala balik sa city ni Count Cremo, makikitang abala ang mga tao dito sa pag-ayos ng mga nasirang gusali sa kanilang syudad. Habang naglalakad ay sinabi ni Javier na si Lloyd ay nasa mansyon ni Cremo at patuloy na ginagamot ng mga doktor dito.
Pero ang kalagayan nito ay walang pagbabago. Dito ay nasabi ni Baron Arcos na grabe ang sinapit ng syudad ng dahil sa oversize na lobster, at di nito lubos maisip na si Lloyd at si Javier lang ang lumaban sa halimaw na ito. Pero dito ay sinabi ni Javier na gamit ang hawak na sandata at sariling lakas ni Lloyd ay nagawa nitong talunin mag-isa ang lobster. Hindi makapaniwala ang mag-asawa sa sinasabi ni Javier. Matapos nito ay may dalawang tao ang nag-uusap na papunta sa mansyon ni Count Cremo na kung saan ay pinag-uusapan nila ang mga nagawa ni Lloyd sa kanila. Kaya napatingin si Baron Arcos sa mga ito. Dagdag pa ng mga ito na kahit nagmamadali ito para pumunta at lumaban sa oversize na lobster ay nagawa muna nitong tulungan ang lahat ng madadaanan niya. Maging ang mga ginawang pagtulong ng mga summoned ni Lloyd ay nasaksihan din mismo ng mga tao dito. Kung kaya nang makarating na sila sa harap ng mansyon ni Cremo ay nagulat sila sa sobrang dami ng tao, na kung saan ang lahat ng ito ay naghihintay at nagdadasal sa paggaling ng itinuturing nilang tagapagligtas at bayani. Na kung saan may isang pangit na lalaki naman ang tila sobrang upset at nagsasabi na kung wala na ba sa katinuan ang mga taong nandito. At sinabi nito na kung hindi dahil sa paggawa ni Lloyd ng platform para sa estatwa ay hindi sana mangyayari ang mga ito. At isinisisi nito lahat kay Lloyd. Ngunit dahil sa pinagsasabi nito ay nairita ang mga nakarinig dito kung kaya ayon. Kinulata siya ng mga tao. Samantala patuloy na umiikot ang triple mana circle sa puso ni Lloyd. At may mensahe na lumabas kung saan nakatanggap na naman ito ng reward dahil sa mga nagawa nito sa mga tao. Kasunod nito ay ang pagdilat ng mga mata ng ating bida. Pagbangon nito ay ramdam pa rin ito ang pananakit ng kanyang ulo at naaalala nito ang paggamit nito ng triple core mana blast at tinawag ang sariling syunga sa paggamit nito. Napatanong ito sa sarili kung talaga bang buhay pa ito na sinagot naman ng mensahero na kung patay na ito ay kahit panaginip ay hindi na nito mararanasan. Kaya napatanong ulit ito kung paano iyon nangyari, dahil sa pagkakaalam nito na sumabog ang kanyang puso. Sagot naman ng mensahero ay malalaman niya rin agad iyon. Pero bago yun ay may mga mas importante muna na dapat siyang malaman. Pero maya-maya ay pumasok si Javier sa kwarto, na kung saan ito rin ay gusto makita ni Lloyd para lang tanungin kung kailan sila babayaran sa kanilang construction. Na tila nag-loading pa si Javier. Sabay nakangiting sinabi na mukhang ito daw ay nasa maayos na kalagayan naman. Matapos nito ay agad na pumasok ang mga magulang niya at agad na niyakap si Lloyd, na sobrang natuwa at naibsan na ang kanilang pag-aalala para sa anak. Samantala sa Royal Capital Magenta, ay nagpadala ng sulat si Count Cremo, na kung saan nakasaad sa sulat na tuluyan ng natalo ang oversize na lobster. Kung saan tila naintriga ang taong nakaupo sa trono dahil sa may taong nag-exist sa kanyang kingdom na kayang tumalo sa oversize na lobster. Kung kaya ay ipinag-utos nito na magpadala ng mensahero at imbitahan ang ating mga bida sa kanyang kaharian. Na kung saan sinabi nito na nais niyang mapatunayan kung ang nilalaman ng sulat ni Count Cremo ay totoo. Kaya gusto niya makita mismo ang mga ito. At ang taong nakaupo sa trono ay isang magandang dilag na si Empress Alicia Termina, Magentano. Samantala sa kabilang banda naman ay makikita natin ang ating bida na nakaupo na tila di interesado sa sinasabi ng tagapaghatid ng mensahe sa kanya. Na sinasabi na ang kanyang katapangan, karunungan at pagsasakripisyo ng sarili ay kalat na sa buong lupain. Pero nung sinabi nito na magkakaroon ito ng bonus na 1,500 RP ay biglang sigla ng ating bida. Nagkaroon na rin ito ng mana heart skill, na kung saan ay maaari na rin itong makapaglagay ng mas malakas at maraming mana sa kanyang mana heart. Dahil dito ay napagtanto ni Lloyd kung bakit ramdam nito na napakarami nitong lakas kahit pagaling ito sa isang buwan na pagkakakoma. Dahil siya ay nagmamay-ari na ng mana heart. Dagdag pa ng mensahero na ang mana heart ng ating bida ay nabuo pero hindi sa regular na training kundi dahil sa impact ng mana blast na ginawa nito kung saan dahil dito ay meron itong unique capabilities. At tinatawag itong shock neutralizer, na kung saan ang impact ng mana blast ay mono-neutralize kahit pa walang additional protection. Na kung saan naisip ng ating bida na ang ibig sabihin nito ay maaari na nitong gamitin ang triple core mana blast kahit ilang beses. Ang mana heart ay kailangan protektado mula sa impact ng mana blast dahil ito ay gumaganap na ammunition dump. Kung saan parang nagseset ito ng isang pagsabog, na kung hindi po protektahan ang mana heart ay maaari itong ikamatay ng taong gumagamit ng triple core mana blast.
Pero nung mga oras na gumamit ng triple core mana blast ang ating bida ay wala pa itong mana heart kung kaya hindi siya namatay. Matapos nito ay dumating na si Count Cremo, na kung saan kita naman sa itsura ng ating bida ang plano nito. Habang pinagmamasdan nito ang mga gusali sa paligid ay napatanong ito kung nasa magkano ang magagastos sa pag-repair ng mga ito. Na sinagot naman ni Count Cremo na di nito masabi kung magkano, pero sa palagay nito ay mahigit sa isang buwan na budget ng kanilang syudad ang kakailanganin. Kaya sinabi ng ating bida na kung hindi pa natalo ang oversize na lobster ay posible na kalahating taong budget o mas malaki pa rito ang maaari nilang magastos. Napatanong si Count Cremo kung ano ang gusto sabihin ng ating bida. Wala naman daw, pero sinabi nito na kumpara sa kalahating taon na budget ay ang makukuha nitong bayad para sa kanyang construction project ay di hamak na bariya lang na maituturing. Sinabi rin ni Lloyd na ang dahilan ng trahedyang nangyari ay dahil lang sa isang estatwa, regardless kung sino ang nagplano, at di rin pwede sabihin na kasalanan ng lahat, maging ang ibang tao ay nag-risk din ng kanilang mga buhay. Pero buti na lang sa huli ay naging maayos pa rin naman lahat. Dagdag pa nito ay may naririnig din itong sinasabi na galing sa mga tauhan ni Count Cremo na kung saan ay nag-offer ito ng financial compensation sa kung sino ang magtatrabaho para sa public interest ng kanilang syudad. Kaya napasabi ang ating bida na curious ito kung magkano ang benepisyo ng mga ito. Nagsalita si Count Cremo ng 1.5 times. Pwede na ba yan? Pero sinabi ng ating bida na humihingi ito ng paumanhin dahil sa mga sinabi niya ay nagkaroon ng misunderstanding. At sinabi na hindi ito humihingi ng sobrang pera. Pero dagdag pa nito na ngayon ay alam na niya na para kay Count Cremo ay 1.5 times lang ng kanyang construction fee ang halaga ng buhay ng mga citizen nito. Napatahimik sandali si Count Cremo. At sinabi na times 2. Pero di rin nagsalita ang ating bida. Kaya sinabi ni Count Cremo na times 3. Sabay biglang mukhang demonyo ang ating bida na nakaharap sa salamin. Sabay abot ng kamay kay Count Cremo na may maamong mukha. Sabay sabing ako ay humahanga sa iyong kabutihan. At nangangakong gagamitin ng maayos ang pera sabi ni Lloyd. Wala nang nagawa si Count Cremo. Kahit na alam nito na binubudol lang ito ng ating bida, kaya naman ngiting tagumpay ang ating bida. Pero si Count Cremo ay nagtataka kung bakit hindi niya magawang magalit kay Lloyd kahit pa alam nito na binudol lang siya ni Lloyd. Pagkatapos ay dumating na sila sa kanilang destinasyon na kung saan marami ang taong naghihintay sa kanilang pagdating. Masayang-masaya ang mga tao sa pagdating ni Lloyd. Nasabi na lang ng ating bida na ito ay sobrang pressure dahil sa Korea siya ay isang normal lang na mamamayan. Sinabi ni Count Cremo na nag-set up sila ng isang podium para kay Lloyd na may bowl ang crystal na nagpapalakas ng kapangyarihan. Kung kaya nandito ang maraming tao para masaksihan ang mga sasabihin ni Lloyd. Kaya dito ay napapaisip ang ating bida kung ano ang sasabihin nito. Pagtayo sa podium ay malakas na isinisigaw ng mga tao ang pangalan ng ating bida, pero makikitang hindi naman ito interesado. Humawak ito sa bowl ang crystal habang iniisip kung gaano karami ang mga taong nandoon. Nagkaroon ng katahimikan, at nagsimula ng magsalita si Lloyd at nagtanong ito sa mga taong kung narinig na ba nila ang patungkol sa Andul. Pero ang mga tao dito ay walang ideya sa sinasabi ng ating bida, kung kaya nagtanong ulit ito kung sila ba ay nakakaramdam ng pananakit ng kanilang mga kaso-kasohan dahil sa malamig na panahon, at kung lagi itong nag-aalala para sa kanilang mga anak na magkasakit, hanggang kailan nila gusto magtiis sa kanilang mga sinaunang heating system, 1 oras, 2 oras, na kung saan kapag sila ay mabubuhay ng 50 years ay ang 15 years nito ay masasayang dahil lang sa kailangan nila magstay sa harap ng apoy. Sinabi nito na kung sa tingin ng mga taong ito, ay sobrang panahon na ang 15 years ay marapat lang na isaalang-alang nila ang pagpapagawa ng Andul, dahil dito ay magagawa nitong ma-improve ang buhay nila ng mga ganito kalaki. Ay mali ganito pala kalaking porsyento, paliwanag ni Lloyd. Sabay umalis, at dahil dito ay napagtanto ni Count Cremo kung bakit di niya magawang magalit kay Lloyd, dahil sa ito ay meticulous sa paghahanap kahit sentimo ng kita, at ito ay porsigido, at tinatapos ang mga dapat nitong tapusin. At sinabi rin ni Count Cremo na ang ganitong tao ang kanyang gustong manatili sa tabi nito. Balik sa Fronteras Estate, habang sinasabi ni Lloyd na si Byron ay isang tao na may mabuting kalooban, pero ang skill nito bilang isang knight ay average lamang o maaaring mas mababa pa sa average. Kung kaya siya ay nanghihinayang para kay Byron. Pero tila nagulat si Lloyd sa lahat ng nagawa ni Byron, dahil lahat ng sinabi nito nung iniwan niya sa pamamahala ni Byron lahat ay nagawa nito ng maayos. Maging ang mga kontrata sa paggawa ng Andul para sa mga karatig bayan nila ay maayos na nagawa ni Byron.
Habang nag-uusap ang dalawa ay may dumating na isang trabahador kung saan nagbigay ito ng update kay Bayern na tapos na ang kanilang huling project na ondol at kailangan na lang ito i-inspect ni Bayern. Kaya naman pinuntahan nila ito para ma-inspect ni Bayern. Nagbigay papuri naman ito sa magandang gawan ng mga trabahador, habang si Lloyd ay tila speechless. At nasabi nito sa sarili na si Bayern ay may kakayahan na mag-manage ng isang malaking kumpanya. At dahil sa maraming achievement na nagawa ng ating bida ay tumaas na naman ang RP nito. Samantala sila Lloyd at Javier ay balik na din sa kanilang site habang ang mga ito ay nakatingin sa ginagawang pag-iimbakan nila ng uling. Ay nagtanong si Javier kung kailangan ba talaga na ganito kalaki ang ipagawa nila. Sinagot naman ni Lloyd na kailangan nila yun dahil sa patuloy ang pagmimina nila ng uling. Samantala ang iniisip naman ng ating bida ang kanyang mga nagawa, nakapagbayad na ito ng mahigit sa kalahati ng kanilang mga utang na galing sa kinita niya sa kanilang construction, at nakakakuha na rin sila ng sapat na kita mula sa pagsusupply ng tubig sa mga karatig bayan nito. Kaya naman naisip na rin ito ang kanyang magiging retirement ay magiging puno ng saya. Kita naman sa kanyang itsura diba? Samantala si Javier naman ay sinabi na sa tuwing magpapakita si Lloyd ng ganitong itsura ay parang gusto niya itong pektusan. Ilang saglit ay napalingon ang dalawa dahil sa ingay na narinig. Sinabi ni Javier na di niya pa ito narinig pero sa tingin niya ito ay ang tunog na hudyat sa pagdating ng mensahero na ipinapadala ng hari o reyna. At dito ay tama nga ang sinasabi ni Javier. Kung kaya't napatanong ang ating bida kung ano ang ginagawa nito sa kanilang lugar. Naglatag pa ng red carpet at nagmala acrobatics sa pagbaba sa kabayo. Matapos nito ay binasa na ng tagapaghatid ng mensahe ang nilalaman ng sulat, habang ang ating bida naman ay nag-o-overthink kung ito ba ay dahil sa nangyari sa krimo. Pero ang nilalaman pala ng sulat ay ang pasasalamat at pagpuri ng reyna para sa achievement na nagawa ng dalawa at pagtalo sa oversized na lobster. Naiyak sa tuwa si Baron Arcos habang si Lloyd naman ay sinasabing hindi ito maganda. At sa pagpapatuloy sa pagbasa ng mensahe ay sinabing si Lloyd at si Javier ay inuutusan nito na mag-travel agad-agad papunta sa Royal Capital. Dahil dito ay naiyak na lang ang ating bida at tila nagsisisi sa pag-construct nito ng platform. Dahil iniisip ng ating bida na kung ito ay nasa radar na ng reyna ay palagi na itong tatawagan sa buong buhay niya. Napapaisip na rin ito na magpanggap na idiot pero lubhang delikado dahil kung siya ay mahuhuli ay tiyak na mahihiwalay ang ulo nito sa katawan. Kaya naman habang nasa karwahe ay sinabi ni Javier na ang itsura ni Lloyd ay parang bibitayin. At sinabi din ni Javier na di niya ito expected dahil ang Master Lloyd na kilala niya ay magiging excited na makita ang reyna at kung magkano ang makukulimbat nitong pera. Pero sinabi ni Lloyd sa sarili na alam nito ang personality ng reyna. Pero ganun pa man ay tama din naman si Javier na kailangan nilang samantalahin ang pagkakataong ito. At pilitin na makuha ang dapat makuha hanggang sa meron makukuha. Pagdating sa Royal Palace ay nagbigay galang ang ating mga bida. Pagtingin ni Lloyd sa reyna ay nasabi nito sa sarili na muntik na itong ma-heart attack dahil sa nag-uumapo na karisma ng reyna. At magalang na nagpakilala ang ating bida dito. Na kung saan tila nagtaka ang reyna at sinabi na mula sa aura ni Lloyd ay mas mukhang maharlika pa si Javier kesa sa kanya. At sinabi ng reyna kay Javier na nasisense nito ang mana na dumadaloy kay Javier na kung saan hindi pa nito nakikita sa iba at sinabi na worthy na sparring partner si Javier. Pero humble na sumagot si Javier na siya ay isang normal na knight lamang. Habang si Lloyd naman ay sinasabi na kaya ng reyna na sabihin na special si Javier kahit tingnan niya lang ito. Na kung saan alam ni Lloyd na dahil sa ang reyna lang ang nag-iisang two-sword master sa kingdom na ito. Dito ay sinabi ng reyna na narinig nito mula kay Count Primo ang lahat na nagawa ng ating bida, pero sinabi nito na hindi lang ito basta ng judge base sa sinasabi ng iba, sa halip ay naniniwala lang ito sa kung ano ang nakikita niya mismo. Na kung saan expected naman na ito ni Lloyd. At sinabi ng reyna na gusto nito masubukan ang skill ni Lloyd. Dahil dito ay napangiti ang ating bida. At dito ay nagtanong ang reyna kung ano sa tingin ni Lloyd ang pinakakailangan na construction project para sa Magenta, the Royal Capital. Pero muli na namang ngumiti si Lloyd dahil alam nito ang buong plot twist sa librong ito. At muli na naman na nagsalita ang reyna, na kung talagang may kakayahan at capable ang ating bida dapat ay mapapansin agad nito pagpasok pa lang ng palasyo. Pero kung di naman ni Lloyd maibibigay ang eksaktong sagot na gusto ng reyna ay hindi nito i-acknowledge si Lloyd.
At dito ay sabay nilang binanggit sa isip na ang pinaka-nangangailangan ng construction project sa Magenta ay ang sabi ng Reyna ay ang palasyo na paghuhuna. Pero ang sabi naman ni Lloyd ay ang Magenta River na daanan papunta sa Kapitolyo. Na kung saan gusto ni Lloyd maglagay ng tulay dito. Pero ang Reyna ay tila dissatisfied sa sinagot ng ating bida. At alam ni Lloyd yun. Bagamat hindi yun ang sagot na gusto marinig ng Reyna ay alam nito na di pa dito nagtatapos ang test ng Reyna para sa kanya. Dahil sa sagot ni Lloyd ay tinanong ng Reyna kung ano ang dahilan bakit yun ang sinabi ni Lloyd. At dito sinabi ng ating bida, na marahil ang iba ay iba mag-isip at sasabihing ang pag-ayos ng Royal Palace ay siyang pinaka-urgent na ayusin ngayon. Pero sinabi ni Lloyd na naniniwala ito na maaari naman itong ipagpaliban muna. Kaya nasabi nito na hindi niya ito nakikita as urgent. At dito sinabi ng Reyna na si Lloyd ay walang pakundangan na tao. Na kahit alam nito ang iniisip ng Reyna ay nagbigay pa rin ito ng ibang sagot sa kanya. Na kung saan si Lloyd ay alam din kung ano ang iniisip ng Reyna. Dahil dito ay napaisip ang Reyna kung pinaglalaroan ba ito ni Lloyd. Pero iba ang nasa isip ni Lloyd. Dahil ang gusto lang talaga nito ay isang kontrata at construction fees. Pinaliwanag ni Lloyd na ang kasalukuyang tulay sa Magenta River ay 12 ng ulit na inayos pero ang tulay na ito ay laging nagkokolap sa tuwing tumataas ang tubig sa ilog nito. Na kung saan labis na naaapektuhan ang mga tao, at malaki na ang perang nagagastos dito. Pero kung mamarapati ng Reyna na ang ating bida ang magiging contractor sa nasabing tulay ay ipinapangako nito na magbibuild ito ng matibay na tulay. Na kung saan isang modern na tulay ang nasa isip na paggagayahan ng ating bida. At dito sinabi ng Reyna na gusto pa nito makarinig ng patungkol sa tulay na gusto nitong gawin. Na ikinatuwa naman ng ating bida. Pero sa sobrang dami ng sinabi ng ating bida tungkol dito, ay pinahinto na rin naman agad ito ng Reyna. At nagtanong ito kung sakaling mag-fail ang gagawing tulay ng ating bida. Sa isip ni Lloyd ay magbabalot-balot at tatakas ito sa kanilang bansa. Pero ang sinagot niya kung sakaling mag-fail ito ay maaari nitong kunin ang ulo ng ating bida. Pero ang kapalit kung sakaling mananatiling nakatayo ang tulay na kanyang gagawin ay igagarantiya ng Reyna ang pagpapanatili sa estado ng kanilang pamilya. Na kung saan ay napangiti ang Reyna dahil sa sinabi ni Lloyd. Kung kaya dito ay sinabi ng Reyna na bahala na si Lloyd sa kanyang mga plano, at ipinangako nito na tatupa rin ang mga hiling ni Lloyd. Nang biglang naglabas ito ng isang kontrata para papirmahan sa Reyna, na kung saan tila nenas ang Reyna dahil tila di nagtitiwala si Lloyd sa mga sinabi nito. Pero sinabi ni Lloyd na ang contract na iyon ay para sa kanya na kung siya ay hindi magagampanan ng maayos ang kanyang gagawin ay bahala na sila sa gustong gawin sa ating bida. Kaya naman pinirmahan ito ng Reyna. Matapos nito ay masayang papalabas ng palasyo ang ating bida. Habang pasayaw-sayaw pa. Pero si Javier ay sinabihan ito na mag-ingat sa susunod dahil di nito kayang pigilan ng isang swordmaster. Samantala si Kyle naman na kanang kamay ng Reyna ay sinabing matalino at napakakalkulado magsalita ng ating bida. Na kung saan sinang-ayunan naman ng Reyna. Tinanong ni Kyle ang Reyna na kung ito ba ay hindi nadismaya, sinabi naman ng Reyna na nadismaya rin naman ito pero kahit mukhang nakakaawa si Lloyd ay natutuwa naman ito sa ating bida. Makalipas ang ilang araw, si Lloyd ay handa na sa pag-alis, na kung saan ay tinanong ito ni Javier kung talaga bang gusto nito ng mag-isa na umalis, sinagot naman ito ni Lloyd na di na niya kailangan ng escort, at isa pa ay sinabi nito na nasasaktan lang ito sa tuwing kasama na naglalakad si Javier. Dahil sa dami ng babaeng nahuhumaling dito maging ang kalapati nagiging heart din ang mga mata. Kung kaya sinabi na lang ni Javier kay Lloyd na ikumusta na lang ito sa kanyang master Julian, si Julian Frontera ay ang nakababatang kapatid ni Lloyd na nag-aaral sa Royal Academy, habang papaalis ay inaalala ng ating bida kung ano ang nangyari kay Julian sa libro. Dito sinabi niya na sa mga oras na ito ay ang oras na kung saan nawala na lahat ng ari-arian ng Baron na kung saan di na nila mabayaran ang tuition ni Julian dahilan para ito ay ma-kick out sa kanilang school, at pagkatapos ay pinatay ito ng isang magnanakaw. Na kung saan sinabi ng ating bida na di na ito mangyayari ngayon, at natutuwa ito dahil nagagawa niyang magligtas ng mga tao sa mundong ito. Bagamat di niya tiyak ang itsura nito ay handa na ito na makita ang kanyang nakababatang kapatid. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.